Naupo ang Pilipinas sa board na kakalap ng Loss and Damage Fund o yung ambag ng mga bansang nagdudulot ng climate change. Para yan sa mga bansang lubhang apektado, gaya ng Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. I am very gratified to hear the news that the Philippines has secured membership on the Damage and Loss Board for the year 2024 and the year 2026. Tagumpay para sa Pilipinas ang makapwesto sa board ng binuong Loss and Damage Fund. Ang pondong pag-aambagan ng mga bansang may pinakamalaking kontribusyon sa climate change na pagpapartihan ng mga bansang tulad ng Pilipinas na labis sa apektado nito. This will give us a voice in the management of all the funding that is available around the world to mitigate and to adapt to the effects of climate change. Sa ngayon, katumbasa ng halos 40 bilyong piso ang pledges para sa pondo na malaking bahagi galing sa United Arab Emirates at Germany. Pero hamon pa rin ang pledge o pangako ay tuluyang matupad at pakinabangan ng bansa. Si dating Finance Undersecretary Mark Joven ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa board. We'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change, of which we are very severely affected. Sa susunod na taon ay pag-uusapan ng guidelines kabilang ang pagtukoy sa mga bansang dapat mag-ambag at kung magkano. Gayon din sa kung paano ito paghahatian depende sa pangangailangan at tama ng climate change sa mga bansa. Kung sino po dapat ang magbigay, dapat po sila magbigay. That's our position. Kabilang sa pinatitindi ng climate change ang epekto ng El Nino na umiiral muli sa Pilipinas at lalala pa sa Mayo. May pinasinayaan mang Balbalungaw Dam sa Nueva Ecija bilang paghahanda. Pinamamadali na ng Pangulo ang iba pang mga proyektong patubig tulad ng sa Halaur Dam sa Iloilo. In-evaluate na po namin lahat yung mga delayed na projects at gumawa na po kami kaagad ng catch-up plan. Itong Halaur Dam, tapos na rin ho yung 3 dams doon. So yung mga na-identify po namin yung mga delay noon, may habol naman po namin. Nauna nang inatasan ng MWSS ang Maynilad at Manila Water na maghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng supply para hindi nakaasa lang sa Angat Dam. Bahagi yan ng mga kondisyon para sa taas singil nila sa 2024. I-fast track po ang kanilang mga proyekto para po maibsan ang epekto ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.